Welcome mga koy sa bago nating kwento. Isang digmaan ang dumating sa mundo, isang digmaan na magpapasya sa kapalaran ng sangkatauhan. Ang hukbong kaaway ay pinamumunuan ng isang halimaw na nagmula sa kalawakan isang napakalaking dragon. Kasabay ng pagdating ng dragon, nagsimulang lumitaw ang mga tinatawag na superhuman sa gitna ng mga tao. Marami sa kanila ang namatay sa pakikipaglaban, pero tila malapit na ang tagumpay ng sangkatauhan. Ngunit nagbabala ang oracle ng mga superhuman babalik ang mga halimaw 15 taon mula noon. Dahil dito, nilikha ang The Ark, isang institusyon para sa pagpapaunlad ng mga kakayahan ng mga bata na may likas na superpower ERS. Dito, inihahanda sila para sa huling labanan laban sa kaaway. 3 taon na lang ang natitira bago ang bagong digmaan, at si Lehon ay makikilahok sa labanang ito. Sa isang nakakatakot na panaginip, nakita ng sundalong si John Red ang pagbabalik ng mga halimaw. Nakasuot ng mecha suit, naglakad siya sa dilim nang biglang sumalubong sa kanya ang isang kidlat na nagmumula sa mga halimaw. Natawag ng dragon ang kanyang hukbo, at nagsimulang magpaputok si John, tumutusok sa mga ulo ng kaaway. Ngunit isang malakas na pagsabog ang naganap, at isang apoy ang sumalubong sa kanya. Isang asol na kidlat ang lumitaw, at mula rito ay lumipad ang dragon, umungal ng malakas, at naglakad patungo kay John. Nawalan ng pag-asa si John, at itinapon ang kanyang armas. Nasusunog ang kanyang suit, at naramdaman niya ang apoy na sumusunog sa kanyang balat. Sumigaw siya ng malakas, pero nagising siya mula sa panaginip. Hinihingal at nanginginig, naalala ni Lehon na ang mga huling conscripts ay darating ngayon. Nakasakay sa isang helikopter, patungo sila sa isang isla sa gitna ng karagatan, kung saan matatagpuan ang The Ark. Bago siya ipadala sa The Ark, dinala si Lehon sa isang silid ng pagtatanong at binisita ni Major Kang. Nagulat si Kang nang malaman na ang leader ng mga ulila, si Sebor, ay isang batang 10 taong gulang lamang. Sinabi ni Kang kay Lehon na hindi siya ipapasa sa bilangguan, at tinanong siya kung narinig na ba niya ang tungkol sa The Ark. Tinanong ni Lehon kung iniisip ba ni Kang na siya ay isang superhuman, at ngumiti si Kang. Sinabi niya kay Lehon na hindi lang siya isang superhuman, kundi siya ang magiging tagapagligtas ng sangkatauhan. Magkakaroon siya ng bagong buhay, may bubong sa kanyang ulo, at matutulog sa kama. Hindi nagustuhan ni Lehon ang narinig. Sinabi niya kay Kang na ang masarap na buhay na ito ay para lamang sa kanya, at hindi para sa kanyang mga kapatid. Kung gusto ni Kang na ipadala siya sa The Ark, kailangan niyang tanggapin ang responsibilidad para sa kanilang pagkain, tirahan, edukasyon, at lahat. Nakita ni Kang ang determinasyon sa mukha ni Lehon, at sumang-ayon siya. Tatanggapin niya ang responsibilidad para sa mga kapatid ni Lehon, hanggat nanatili siya sa The Ark. Nang makarating sa isla, nakita ni Lehon ang malaking gusali ng The Ark. Naalala niya ang sinabi ni Kang may mababang ranggo di siya, at kailangan niyang gawin ang lahat para mabuhay, para sa kanyang mga kapatid. Habang papalapit siya sa gusali, narinig niya ang sigaw ng isang bata. Lumingon siya at nakita ang isang grupo ng mga bata, at sa gitna nila ay si Del Simon, na tinatawag ang isang bata na isang brat at sinasabi sa kanya na umuwi. Umiiyak ang batang si Kuro, na binugbog ni Simon sa mukha. Sinabi ni Kuro na dahil sa mga taong tulad ni Simon, sila, ang mga conscripts, ay itinuturing na mga mahina. Isang bata mula sa karamihan ang nagtanong kung bakit mas magaling si Simon. Sinabi ng isa pang bata na hindi nila dapat ihambing ang kanilang sarili kay Simon, dahil ang kanyang likas na data ay hindi maabot para sa kanila. Ipinapakita ni Simon ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pag-angat ng mga bato sa hangin. Napakagulat ng mga bata, at sinabi ng isa na hindi pa siya nakakakita ng tunay na Superman sa aksyon. Tumingin si Simon kay Kuro at sinabi na mausisa siya. Itatanong niya kung ipapadala ba siya pauwi kung masaktan siya. Hindi siya makakaligtas sa The Ark, at pasasalamatan niya si Kuro mamaya. Kumaway si Simon at inutusan si Kuro na umuwi. Lumipad ang bato patungo kay Kuro, pero naagapan ito ni Lehon. Hinawakan niya ang bato at sinabi na napakabagal nito, mas mabilis pa itong itapon gamit ang kamay. Napatulala si Kuro nang makita niya ang ginawa ni Simon. Nagalit si Simon at sumigaw, "Sino ka ba?" Dinurog niya ang bato sa kanyang kamay at sagot, "Ako ang guro mo sa magandang asal." Naghiyawan ang mga bata sa tuwa dahil nagsisimula ng mag-away ang dalawa. Sa oras na iyon, papalapit na si Sargento Red, mabigat ang mga hakbang. Tinawag niya ang mga bata ng may hindi nasisiyahan na boses at pinatigil ang away. Naghiwalay ang mga natatakot na bata sa magkabilang panig, at pumunta si Sargento Red sa gitna ng karamihan. Tumingin siya sa dalawang bata at sinabi, "Tumayo ng matuwid." Pagkatapos ay inutusan niya silang sabihin ang kanilang mga pangalan. Agad na tumayo ng matuwid si Simon at sinabi ang kanyang pangalan, gaya rin ni Lehon. Sinabi ni Sargento Red kay Simon, "Nag-eensayo ka ba? Napakita na ba ang iyong mga superpower?" Medyo kinabahan si Simon at sumagot, "Telekinesis lang po sa ngayon." Tumingin si Lehon sa kanya at naisip, superpower. Agad na sinuntok ni Sargento Red ang tiyan ni Simon, at tumilapon ang laway mula sa bibig niya. Nahulog si Simon sa lupa at nakatiklop sa kalahati. Isa lang ang nagising mong kakayahan, at nagmamayabang ka na.
Sigaw ni Sargento Red. Nagulat si Lehon sa nakita niya. John po ang pangalan ko, paliwanag ni John, at tumingin siya kay Lehon ng may kaba. Inaprubahan ko ang pagtulong mo sa mga mahina, sabi ni Sargento Red. Medyo gamaan ang loob ni Lehon. Pero bigla na naman siyang sinuntok ni Sargento Red sa tiyan. Kung mas mahina pa ang kakayahan mo kaysa kay Simon, mas malaking hanggal ka. Tumilapon si Lehon dahil sa suntok. Sinabi ni Sargento Red sa mga bata, magsisimula ang unang taon ng pag-aaral sa loob ng 3 linggo. Sinumang hindi nagpakita ng superpower sa panahong iyon ay mapapalayas. Napapangisi si Lehon habang sinusubukang tumayo. Ako nga pala si John. Medyo na late ako sa pagpapakilala. Ako ang inyong instructor. Sa panahon ng pagsasanay, dapat kayong magbago mula sa mga basura patungong mga combat superhuman. Kailangan ninyong talunin ang dragon at ang kanyang hukbo. Magsisimula na ang pagsasanay. Tumakbo kayo sa paligid ng stadium. Huwag kayong tumigil hanggang sasabihin kong tumigil. Nagsimula ng tumakbo ang mga bata. Mapapalayas kayo kung tumigil kayo. Tumakbo at huwag tumigil. Sigaw ni John. Tumakbo si Lehon, sanay na siya sa ganito. Pero ang ilang bata sa likuran niya ay nahulog. Nagsimulang makaramdam ng sakit ang isa, at ang isa pa ay sinabing hindi na niya kaya. Mga walang silbi. Umalis na kayo sa pasilidad at huwag nang istorbohin ang iba. Sigaw ni John. Itinuro niya ang kanyang daliri sa gilid at sinabing, mapapalayas kayo. Tumingin si Lehon sa kanila at naisip, sanay na ako sa pisikal na trabaho, pero nag-aalala ako tungkol sa aking superpower. Madyay gising ba ito tulad ng batang iyon? Tumingin siya kay Simon, na tumatakbo sa unahan. Mayroon ba siyang superpower? Samantala, si Kuro, na na-offend ni Simon, ay patuloy na tumatakbo. Pero halata nang pagod na siya. Tumutulo ang pawis sa kanyang mukha, at nagsimulang gamulong ang kanyang mga mata. Halos mawalan siya ng malay at nahulog mismo sa harap ng paa ni John. Tumingin si John sa kanya nang may pagkadismaya. Ikaw ay isang pagkabigo. Umuwi ka na at matulog. Umiyak si Kuro at sinabing hindi na niya kaya pang tumakbo. Bago pa niya masabi ang huling salita, nakaramdam siya ng isang bagay. Napansin niya ang nagtatakang tingin ni John. Tumayo si Lehon, na nakalagay ang kanyang braso sa balikat ni Kuro. Hindi ko sinabi na sumuko na ako, sabi niya. Tumingin siya kay Kuro nang may ngiti. Tama ba ako? Nag-aalangan siyang tumango. Nanatiling tahimik si John. Patuloy silang tumakbo. Lumipas ang oras. Nagsisimula ng lumubog ang araw. Sa wakas ay nagpasya si John na tapos na ang pagsasanay. Hinaipan niya ang kanyang sipol at inutusan ang mga bata na tumigil. Nahulog si Lehon sa lupa, at kasunod niya ang iba. Sa 73, 4 na po ang natitira, sabi ni John. Iyan lang para sa araw na ito. Buong araw na pagsasanay ang gagawin natin bukas. Ang pagtakbong ito ay isang warm-up lang. Gagawin natin ito araw-araw. Natakot ang ilang bata nang marinig nila iyon. Tila inaasahan na ito ni Lehon, pero ang kanyang bagong kaibigan ay nagsimulang umiyak muli. Kinabukasan, nagsimula na ang bagong sesyon ng pagsasanay sa ARC. Nagsimula silang tumakbo ng alas 5 ng umaga. Almusal ng alas 8, at mga klase sa umaga ng alas 9. Nagtipon sila sa isang malaking auditorium. Sinabi ni John sa kanila na hanapin ang pinagmulan ng kanilang mga superpower gamit ang kanilang panloob na mata. Kailangan nilang mag-concentrate. Ang pinagmulan ay maaaring nasa ulo, minsan sa puso, minsan naman sa mas mababang chakra. Kailangan nilang mahuli ang imahe. Itinapat ni Lehon ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Naisip niya na susubukan niyang hanapin ito sa kanyang puso. Pagkatapos ng mga klase, sa alas 12:30 ng hapon, nagsimula nang dumating ang merienda sa dining room. Naglagay ng pagkain si Lehon sa kanyang plato at naglakad-lakad, naghahanap ng bakanteng upuan. Napansin niya si Kuro sa malapit. Umupo siya sa tabi niya at inalok siyang kumain kasama siya. Nahihiya siyang ngumiti at sumang-ayon. Naisip ni Lehon, ito ang unang tao na naging kaibigan ko sa ARC, at sa buong buhay ko. Hiniling niya sa kanyang kaibigan na magkaroon ng masarap na gana. Sa sandaling iyon, dumaan si Simon. Napansin siya ni Simon at lumingon. Nakita niya ang hindi nasisiyahan na tingin ni Simon sa kanya, at sinagot niya ito ng pareho. Tahimik na dumaan si Simon. Narinig ko ang tungkol sa batang ito, sabi ni Kuro. Nag-aaral siya sa isang kurso para sa mga gifted children sa UK. Hindi katakataka na siya ay napaka-arrogant, sabi ni Lehon. Naiinis si Lehon dahil hindi pa rin niya nagagamit ang kanyang superpower, pero nag-aalala siya na baka hindi siya makasabay sa iba. Umaasa siya na matututo rin silang lahat ng telekinesis sa loob ng 3 linggo. Nahihiya namang kinamot ni Kuro ang kanyang pisngi at sinabi na alam na pala niya kung paano gamitin ang telekinesis. Nagulat si Lehon at sinabi, ikaw pala, mahirap ka ring kausapin. Naisip niya na dapat sana ay mas inalagaan niya ang kanyang sarili. May mga klase sa gabi, pagsasanay sa pakikipaglaban, at pagtakbo. Pagkatapos ay maliligaw sila, kakain, at magbibilang ng tao bago matulog ng alas 10 ng gabi. Nakuha na nila ang kanilang mga kama, at pagkatapos ay sinabi na patayin na ang mga ilaw. Pero hindi makatulog si Lehon. Naisip niya na ngayon, mayroon na siyang shower, pagkain, unan, at kumot.
Hindi pa siya nakakita ng ganito kagandang kondisyon sa kanyang buhay. Pero gustong-gusto na niyang umuwi. Agad niyang tinanggal ang kaisipang iyon sa kanyang ulo, at umiling-iling. Hindi pwede. Hindi ako dapat maging mahina, sabi niya sa kanyang sarili. 2 linggo na ang lumipas. Maraming bata ang natutong gumamit ng telekinesis, pero hindi pa rin ito nagagawa ni Lehon. Sinubukan niyang iangat ang lapis sa hangin, pero hindi niya magawa. Wala ba talaga akong kakayahan? Tanong niya sa sarili. Naalala niya na kamakailan lang ay tinanong niya si Kuro kung paano matutunan ang telekinesis, pero ang sagot lang nito ay hindi niya alam. May isang tao lang ang nakakaalam ng teorya, naisip niya. Lumabas si Lehon at hinanap si Simon. Nakaupo ito sa isang bench, nakikipag-usap sa kanyang kaibigan. Bigla siyang tinuro ni Simon at sinabing, tumingin ka. Lumingon ang kaibigan ni Simon at nakita si Lehon. Ngumiti ito at nagtanong, ano ang kailangan mo? Tumingin si Lehon kay Simon ng seryoso at sinabi, alam mo ba kung paano gamitin ang telekinesis? Ngumiti si Simon at sinabi, gusto kong matutunan ang teorya. Pero bakit hindi kayo muko sa akin? Sa aming bansa, tinuturuan kaming magalang simula pa lang ng pagkabata. Napapangisi si Lehon at naisip, wala namang kinalaman ang pride dito. Agad siyang lumuhad sa harap ni Simon, na halatang nagulat. Pakituro naman po sa akin kung paano gamitin ang telekinesis, sabi niya ng magalang. Nag-isip sandali si Simon, at pagkatapos ay nagpasya na. Pumikit siya at sinabi, tumayo ka na. Tuturuan kita. Huwag ka lang magreklamo mamaya. Humingi siya ng lapis sa kanyang kaibigan, at biglang lumingon kay Lehon. Hinawakan niya ang balikat ni Lehon at itinutok ang matulis na lapis sa dibdib ni Lehon. Nagulat si Lehon at napangiwi sa sakit. Lumipas ang panahon. Nagsimulang mag-ikot ang mga helikopter sa paligid ng isla. Si John, na naninigarilyo sa tabi ng bintana, ay tumingin sa langit at sinabi, araw na ng pagpapatala. Ang bilis ng panahon. Pumasok sa kanyang silid ang isang lalaking nagngangalang si E.D. Schumacher, na tinatawag na Octo. Hinihingal siya ng makarating. Alam kong makikita-kita rito, sabi niya kay John. Tumawa siya ng malakas. Kumusta ka? Sagot ni John. Kinuha ni Octo ang kanyang ilong at sinabing, ang baho pala rito. Hindi ka ba pwedeng manigarilyo dito? Galit na tinanong ni John kung bakit siya pumasok. Umupo si Octo sa isang upuan at sinabi, naisipan kong pumunta sa seremonya ng pagpapatala. Ano ang masasabi mo sa mga bagong recruit? Sumagot si John, mga walang silbi. Mga papatayin lang. Nag-aalala si Octo. Seryoso ka ba o nagbibiro? 2 lang sa kanila ang may silbi, sagot ni John. Nagtanong si Octo, sino sila? Ang isa ay si Del Simon. Masungit siya, pero magaling. Mas maaga siya ng 1 taon sa programa, sabi ni John. Ngumiti si Octo. Siya ay isang henyo. Nagtapos siya sa Royal Institution for the Training of Superhumans. Malaki ang inaasahan ko sa kanya. Ang pangalawa naman ay isang mabait na tao. Mas malakas siya kaysa sa iba, sabi ni John. Akala ko siya ang perfect little soldier, pero kailangan ng art ng mga superhuman, hindi lang ng mga tao. Kung wala siyang superpower, wala siyang lugar dito. Naghintay si Octo na magpatuloy si John. Naisip niya ang pangalan ni Lehon. Naalala niya ang isang bagay. Habang papunta ako rito, may narinig akong nakakatuwang bagay, sabi ni Octo. Alam mo ba kung ano ang tawag sa kanya ng mga bata? Siguro naman ay isang masamang salita, sagot ni John. Ngumiti si Octo at tumango. Pumunta si John sa mga recruit at sinabi, magkakaroon ng pagpapatala ngayon para sa unang taon ng pagsasanay. Huwag kayong mag-ilusyon. Ang mga handa lang na gamitin ang lahat ng kanilang kakayahan at lumaban ng mapapabilang sa ARC. Nag-aalala si Kuro nang makita ang kanyang kaibigan, si Lehon, na nakatayo sa tabi niya. Halatang kinakabahan si Lehon. Sinabi ni John, ang pinakamadaling superpower ay ang external effect. Makikita ito sa pagkislap ng mga mata. Ipinakita niya ito sa kanyang sariling halimbawa. Kung hindi pa kayo natututo ng telekinesis, hindi problema. Sinumang makagawa ng external effect ay mapapabilang sa ARC. Sinumang makagawa ng external effect, pumila kayo sa harap ni Octo. Kumaway si Octo sa mga bata. Itinuro ni John ang mga lalaking nakasot. Sinumang hindi makagawa, pumunta kayo doon. Dadalhin kayo pauwi ng mga agent sa pamamagitan ng helikopter. Kinakabahan si Lehon. Napansin niya ang isang pamilyar na mukha sa mga agent. Si Major Khan, ang nagpadala sa kanya sa ARC. Nagsimula ng maghiwa-hiwalay ang mga bata. Ang mga pumunta kay Octo ay ngumiti, at ang iba ay umiyak. Nakatayo lang si Lehon, hindi alam kung saan pupunta. Lumingon ang kanyang kaibigan, si Kuro, at tumingin sa kanya ng may pag-aalala. Sa oras na iyon, pumikit si Lehon at nag-concentrate. Itinaas niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Naalala niya kung paano itinutok ni Simon ang lapis sa kanyang dibdib, at nahulog siya sa sakit. Hinawakan niya ang sugat at nagtanong, ibig bang sabihin, ito ang paraan para matuto? Hinihingal siya at sumigaw, gusto kong patayin siya. Wala namang masama rito, sagot ni Lehon. Hindi naman malalim ang sugat. Hayaan mo siyang mag-concentrate sa sakit, sabi ni Simon kay Lehon. Ganyan dapat.
Ang sugat na ito ang magiging daan para magamit niya ang kanyang kapangyarihan ngayon. Nagulat si Lehon sa sinabi ni Simon. Umupo si Simon sa harap niya at ngumiti. Hilahin mo ang enerhiya sa pamamagitan ng sugat na ito. Huwag mong isipin na imposible itong makamit ng walang sugat. Kahit na tumayo ka ng ilang araw na hawak ang iyong dibdib, wala itong mangyayari. Pagkatapos ay lumapit si Simon sa kaibigan ni Lehon at ibinigay sa kanya ang madugong lapis, pero tumanggi ang kaibigan niya. Nagulat si Lehon at naisip na alam na pala ng kaibigan niya na ang kanyang pinagmumulan ng kapangyarihan ay ang kanyang puso. Mula noon, nararamdaman na niya ang panloob na enerhiya na hindi niya makokontrol. Ginamit ni Lehon ang lahat ng kanyang lakas, napapangisi at pumikit. Nag-iisip siya kung paano niya mailabas ang enerhiya. Biglang tinawag siya ni John nang may pagkadismaya. Ikaw ang huli. Huwag kang tumayo dyan at bumalik ka sa pila. Nag-aalala si Kuro pero hindi pinansin ni Lehon ang utos ng instructor. Nag-concentrate siya sa kanyang isipan, sinasabi sa sarili na kailangan niyang gawin ito. Wala nang pag-urong. Nakita ni John na hindi sumusunod si Lehon. Nagalit siya at tinawag si Lehon na "Frick". Lumapit siya kay Lehon ng mabibigat na hakbang, na nagdulot ng kaba sa ibang mga bata. Tumayo si John sa harap ni Lehon at sinabi, ang isang sundalo ay dapat palaging sumunod sa mga utos ng isang superior sa kaalaman. Wala nang exception. Napapangisi si John at iniswing ang kanyang kamao. Lumaki ang mga mata ni Lehon at naisip na kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang mag-isip ng paraan para sumagot. Tumingin si Lehon pataas at napansin ang isang panulat sa bulsa ng instructor. Agad na pumasok sa kanyang isipan ang isang ideya. Sinuntok siya ni John sa mukha, pero bago pa man makarating ang kamao ni John, nakuha ni Lehon ang panulat. Naisip niya na wala siyang ibang maisip na mas maganda. Bahagyang tumayo si Lehon at pinindot ang button ng panulat. Pagkatapos ay lumingon siya at iniswing ito, iniisip na ang channel ng kapangyarihan ay marahil hindi pa sapat na bukas. Nagulat si John sa ginawa ni Lehon. Napapangisi si John, at itinulak ni Lehon ang panulat sa dibdib ni John, iniisip na bubuksan niya ang channel ng kapangyarihan. Nagulat at kinabahan sina Simon at Kuro. Hinawakan ni John si Lehon sa dibdib at nagtanong ng may galit, ano ang ginagawa mo? Mamamatay ka ba talaga? Nahulog ang panulat sa lupa, kasama ang ilang patak ng dugo. Ipinakita ni Lehon kay John ang kanyang mga mata na tumutulo ng luha, kumikislap ng asol. Huminahon ng kaunti si John. Huminga siya ng malalim at binitawan si Lehon. Lumayo siya at sinabi, hindi pa ako nakakakita ng ganito kawalang talentong bata. Nahulog si Lehon sa lupa. Tumayo si John at sinabi, kahit papaano, dapat kang purihin. Umiyak si Lehon sa sakit, may pasa sa mukha. Tumingin siya kay John at nagtungo sa pila. Naisip niya na tinanggap na siya sa institusyon. Ngayon ay magsisimula na ang kanyang paglalakbay. Tumakbo si Kuro papunta kay Lehon, may luha sa kanyang mga mata. Okay ka lang ba? Tanong niya. Kumaway si Lehon at sumagot, okay lang ako. Gagaling ang sugat ko. Biglang binato ni Octo si Lehon ng isang pulse Ares. Ito ang regalo ko bilang parangal sa iyong pagtanggap, sabi niya. Tumingin si Lehon sa kakaibang aparato sa kanyang kamay at nagtanong, ano ito? Sumagot si Octo, ito ang pinakabagong gadget na binuo ko. Hindi lang ito isang pulse Ares, isang aparato ito. Sinabi ng sistema ng pulse Ares, verification in progress. Ang may-ari ay si Lehon, isang recruit. New user registration completed. Nagulat si Lehon. Hindi ka panipaniwala. Sabi niya, ngumiti si Octo. Gusto mo bang malaman kung paano gamitin ito? Hindi pinatapos ni John si Octo. Sinabi niya sa mga bata, makinig kayo sa akin ng mabuti. Ngayon ay hahatiin ko kayo sa mga klase. Kapag tinawag ko ang inyong ranggo, tatayo kayo sa magkakahiwalay na pila. Ang sistema ng pag-grade ng ARC ay A, B, C, D. Ang inyong klase ay nakasalalay sa inyong pagganap sa nakalipas na 3 linggo. Pero tandaan ninyo na para sa merito at pagsusumikap sa inyong mga kakayahan, maaari ninyong itaas ang inyong ranggo. Sumeryoso ang mukha ni Lehon. Nagpatuloy si John, binabati ko ang natitirang 25 na recruit. Tinawag niya ang kanyang sarili ng isang masamang salita na tinatawag siya ng mga bata sa likuran niya. Napatakot ang mga bata. Naisip ni Octo na napakamapanghiganti ni John. Nagpatuloy si John, iniisip ninyong masama ako, pero paniwalaan ninyo ako na ako ang pinakamasamang tao na makikilala ninyo. Pagkatapos nito ay nagsimula ng maghiwa-hiwalay ang lahat sa mga klase. Mula sa Class A, si Simon lang ang naroon. Sa 4 na recruit mula sa Class B, naroon si Kuro. Sinabi ni John na ang 5 ito ay sasama sa kanya. Susunod ay Class C, 5 recruit. Class D, 15 katao. Nasa pinakahuling klase si Lehon, pero hindi siya nagalit. Naisip niya na tataas pa rin ang kanyang ranggo. Sinabi ni John na ang 20 kataong ito ay sasama kay Instructor Wine. Isang malaking lalaki ang lumapit sa kanila. Nag-alala ng sobra ang mga bata dahil sa kanyang laki. Iniisip nila na mas nakakatakot siya kaysa kay Sargento Red. Pero sa kabila ng kanyang hitsura, mabait siya. Binigay niya sila ng may ngiti at sinabi na siya ay isang instructor sa armas. Hindi madali para sa kanila, pero susubukan nilang lahat ng sama-sama.
Napagtanto ng mga bata na mabait siya, at nakahinga sila ng maluwag. Umalis si John kasama ang mga mataas na klase. Si Simon, na naglalakad sa unahan ng pila, sumulyap kay Lehon at pagkatapos ay naglakad ng may kumpiyansa sa kanyang tabi. Napansin ni Lehon si Kuro na naglalakad sa likuran niya. Umiiyak si Kuro. Magiging okay ang lahat, sabi ni Lehon. Napakislot si Kuro sa mga salitang ito. Malapit na tayong maging magkaklase, sabi ng kaibigan niya. Masaya si Kuro at naglakad ng may kumpiyansa. Sinabi ni Instructor Wine sa mga bata na pumunta sa gym. Pumunta sila sa isang malaking gym, at ipinakita ni Instructor Wine sa kanila kung paano gamitin ang sibat. Maingat niyang pinaikot ang sibat sa kanyang mga kamay, ipinakikita ang iba't ibang diskarte. Pinanood siya ng mga bata na may paghanga. Iniswing niya ang sibat, na nagdulot ng hangin. Pagkatapos ay tumigil siya at nagtanong, bakit kailangan ninyong matutunan kung paano gamitin ang mga sibat at espada kung lalaban kayo sa isang dragon? Ang totoo, sabi niya, kailangan ninyong gamitin ang mga sandatang may enerhiya. Walang bagay sa mundo na makakahawak sa mental charge ng enerhiya maliban sa balat at buto ng dragon. Kaya, ang mga sandatang gawa sa mga bahagi ng dragon lang ang makakasakit sa mga dragon. Nagtanong si Lehon, pero paano ninyo napatay ang mga dragon noon kung wala kayong mga sandatang ganoon? Naging malungkot ang tingin ni Instructor Wine. Pumikit siya at nagsabi, sa labanang iyon, lumaban ang mga superhuman sa dragon ng kamay sa kamay. Isang dragon ang nakapatay ng daan-daang mga superhuman. May mga superhuman na lumaban sa dragon mula sa malayo, pero kailangan pa ring patayin ito ng malapitan. Ang gawain ay ang pagbibigay ng isang nakamamatay na suntok gamit ang tamang sandata para mailabas ang enerhiya. Ang mga sundalong gumaganap ng gawain ito ay tinatawag na strikers. Nagningning ang mga mata ng mga bata nang marinig nila ang pangalang strikers. Nag-alok si Instructor Wine na pumili ng sandata para sa bawat isa sa kanila. Pumili si Lehon ng sibat at tumingin dito ng may kumpiyansa. Gusto mo ba ito? Tanong ni Instructor Wine. Oo, sagot ni Lehon. Gusto ko ang bilis ng sibat at ang tunog nito. Ngumiti si Instructor Wine. Ang kalkulasyon at puwersa ng kanyang pag-atake ay hindi mapansin ni Sargento Red. Halatang lumaki siya sa isang napakahirap na kapaligiran. Sa kasamaang palad, mayroon na siyang karanasan sa pakikipaglaban. Kailangan mong magsikap pa, sabi ni Instructor Wine. Ngumiti si Lehon. Tutulungan kita sa lahat, sabi ni Instructor Wine. Tumingin si Lehon sa sibat sa kanyang mga kamay nang may determinadong ngiti. 2 linggo ang lumipas. Nag-eensayo siya sa pakikipaglaban sa isang batang lalaki na nagngangalang Jose. Pareho silang nagsimulang hinggilan, pinapanood ang bawat kilos ng isa't isa. Pagod ka na ba? Tanong ni Lehon nang may ngiti. Siguro ay dapat ka nang sumuko. Halata namang iniingatan ko ang aking lakas. Hindi ako nagmamadaling makipaglaban, sagot ni Jose. Sumugod siya at nagtanong, hindi ba? Naigilid ni Lehon ang kanyang ulo sa tamang oras, naiwasan ang suntok ni Jose. Pagkatapos ay iniswing niya ang kanyang sibat at tinamaan ang sandata ni Jose, itinulak ito at inalisan siya ng armas nang hindi nagbibigay sa kanya ng pagkakataong mag-isip. Agad niyang itinapat ang sibat sa leeg ni Jose. Sumusuko na ako, sabi ni Jose, itinaas ang kanyang mga kamay. 2 linggo na ng pag-aaral. Sa pamamagitan ng pagkatalo kay Jose, ang class representative, naging pinakamalakas na estudyante sa Class D si Lehon. Nagkamayan sila, nagpasalamat sa isa't isa sa laban. Alam ko na ipupromote ka sa mas mataas na klase sa susunod na linggo. Kailangan ng Class D ng bagong class representative, sabi ni Jose. Ngumiti siya at itinuro si Lehon. Sa tingin ko ikaw ang pinakaangkop para sa papel na iyon. Nagulat si Lehon. Pagkatapos ng maikling katahimikan, nagpasalamat siya kay Jose sa paniniwala sa kanya. Pero hindi naman ako ang magdedesisyon, sabi niya. Hindi, kami ang pumili sa iyo. Napag-usapan na namin ito, sagot ni Jose, itinuro ang mga lalaki sa likuran niya. Ngumiti si Lehon at napakamot sa kanyang ulo. Salamat sa inyong lahat, sabi niya. Naisip niya, kung magiging class representative ako, isang hakbang na lang ako palayo sa pag-promote, di ba? Pero nang dumating ang oras para italaga siya bilang class representative, hindi pumayag si Sargento Red. Tumingin siya kay Lehon nang may mahigpit at galit na tingin. Naisip ni Lehon kung bakit pamilyar sa kanya ang ganitong tingin. May mga bulong-bulungan sa mga mas nakatatandang recruit tungkol kay Sargento Red, kadalasan ay masama ang mga ito. Nalalaman nila na nakikipaglaban siya sa isang first grader. Sa oras na iyon, naghahanda na si Lehon para makipaglaban sa kanya. Nakatayo sa likuran niya ang mga recruit ngayong taon. Nagsindi si Sargento Red ng apoy sa kanyang kamay at nagsindi ng sigarilyo. Ang ilan sa mga mas nakatatandang bata na nanunood mula sa bintana ay nagbigay ng good luck kay Lehon. Bigyan mo siya ng magandang palo, sabi ng isa. Makakarinig ka sa amin, sabi ng kaibigan niya. Ngumiti ang lalaki sa tabi niya. Ano naman? Makakarinig siya, hindi naman niya malalaman kung sino sa amin ang sumisigaw, sabi niya. Tumingin si John sa kanila at ngumiti. Mga basura kayo, sabi niya. Napapangisi si Lehon at mahigpit na hinawakan ang sibat, naaalala ang nangyari kamakailan. Itinuro ni John ang kanyang daliri kay Lehon.
Ikaw lang ba ang gustong maging leader? Nababaliw na ba kayo? Hindi ka nga marunong gumamit ng telekinesis. Ano pa ang hinihintay mo? Tahimik ang mga estudyante ng Class D. Mga hanggal kayo. Bakit ko naman siya itatalaga bilang leader? Bakit ninyo siya pinagkakatiwalaan? Sigaw ni John. Tumingin si Lehon kay John. Binali ni John ang isang walis at ginawang sibat. Inihagis niya ito kay Lehon. Narinig kong ikaw ang pinakamagaling sa klase sa paggamit ng sibat. Lumaban ka sa akin. Tumingin si Lehon sa patpat. Masyadong matulis ito, sabi niya. Tumingin si John kay Lehon nang may hindi nasisiyahan na tingin. Talaga bang iniisip mong masasaktan mo ako gamit ang isang patulis na patpat at ang iyong walang kwentang kakayahan? Hindi naman, sagot ni Lehon. Bumalik si Lehon sa kanyang mga alaala. Hinubad ni John ang kanyang panlabas na damit. May kikipaglaban tayo ng kamay sa kamay, sabi ni John. Iniisip mo bang kailangan mo ng sandata para makipaglaban sa isang bata? Abangan mga kois ang susunod na kabanata, mag-like at subscribe mga kois para update tayo sa ating mga videos. Salamat!